Pati sa Davao. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Boom! Usapan ho natin yung mga pangyayari dito sa House of Representatives, no, kung saan nagkaroon nga ng Quadcom hearing dito tungkol sa war on drugs ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga lodi. At yun nga, unang nagtatanong dito ay si Congressman Brosas, no, na kung saan nakatikim siya ng kaunting bangis at talino nung ating dating Pangulo, mga lodi. So ito yung ating panoorin, mga lodi. Pero bagong lahat, bago na ito numpisahan itong ating reaction video, if you are new to this channel, mga lodi, please don't forget to subscribe and pakipindot na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa tuwing mag-upload tayo ng ating mga reaction videos. Congressman Brosas, you are recognized. You have 10 minutes. Pasensya na po sa aking oversight. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders, no, na hindi magsabi ng pagmura, siguro, kasi sanay po yung nakaraan, kahit po sa Senate hearing, may mga ganun, ano. Respeto naman sa atin dito, and sana po concise sa pagsagot. Kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot, at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation, kasi nakikita nyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon kaya sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with the kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yan, Mr. Chair. First, yung observed decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Grabe, gumawa ka agad ng rules Yun. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. O, di ba? Dito pa lang mapaghalata na talaga na gigil, no? Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath sa harap ng Senado, and I quote, "I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko." Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo. Isa rin sa napansin ko dito, mga lodi, dapat nagkaroon din ho kayo ng mga resource person na biktima rin ng mga drug personality, no? Para fair naman tingnan, no? Kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal So, tingnan nyo yung sagot ni Pangulong Digong dito. responsibility for the deaths of their loved Napakatalino nung mama. Kahit sabihin natin matanda na, pero napakatalino nung mama, no? ones, Mr. Chair? Mr. President, can you... What's the question? What is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order
Kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you. Ito yung sagot niya na paulit-ulit na kung saan hindi pa rin maintindihan ng ilang kongresista dito. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. File the case in court. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil Diyos mio, man. Alam mo yung tanong nila, paikot-ikot na lang eh. No? Gusto lang nila talagang pahiyain nila yung ating dating Pangulo. Ang problema, hindi uobra. polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Pati sa Davao. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Boom! Boom! Oh, ano? Kayo na humusga, ha? Kayo na humusga. Oh, nakatikim ka tuloy. Diyos mio naman. Panoorin niyo po yung hearing na to. Napaka-boring ho. Kasi yung mga tanong ho nila, haros parehas-parehas lang. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or tinatanong no? ko lang na... Ay! Hindi obra ho, madam. Hindi ka po obra sa isang... Ang tagal na naging piskal niyan. Ang tagal naging mayor. Naging presidente pa natin. Point of order. Suspended. So ito yung panlaban dito sa Quadcom eh. Pag may mga ganitong mainit na ano na eh, point of order na eh. No? Patawa-tawa na lang si madam dito pero napahiya siya dito mga lodi. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Ano ka, pulis? Ay, Diyos Mayo. Hindi po kayo ubra kay Pangulong Digong, no? So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. Hindi mo talaga maintindihan, ma'am. I'm sorry. What is your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is Your in the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay. Style kasi dyan ng mga congressman eh, no? Pagka sumagot ka, hindi ka papatapusin. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. Questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say only answer yes or no. But if he wishes to elaborate
and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang Kaso ang problema, hindi mo nga pinapatapos. tinatanong ko lang, sa particular question na yon, maaari naman siya sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo, opo. Mr. Do not control my answer. Kung Do not control my answer. Correct. Ikaw yung nagtatanong, tapos ako magsasagot, kukontrolin mo. Mukhang hindi obra yung tapang-tapangan mo dito, madam. No? Hindi obra yung paghahanda mo dito, madam. Bilib na bilib talaga ako sa mamang to, mga lodi. Napakatalino, mga lodi. Your Honor, Yan, dinaan sa patawa-tawa. this is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Okay, thank Patay. Rinig mo, madam! Kayo na lang humusga ho, mga lodi, no? Kayo yung humusga dyan sa comment section natin. you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, Swerte mo, madam, no? Matanda rin sa Tatay Digong, no? Kung naabutan mo po, medyo bata-bata pa ito. mas matindi pa siguro ang aabutin mong kahiyan dyan. hopefully, medyo, kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun, no, wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para ho masagot po ng yes or no. Hindi naman kasi pwedeng yes or no lang yan. Paano ka ng nun, sunod-sunuran dun sa nagtatanong sa'yo? Kaya sabi ni Pangulo, hindi ka investigador para yes or no lang yung sagot ko. Your Honor, so I hope para humaayos yung ating patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo, Ma'am, sabihin ko sa inyo, no, yung war on drugs si Pangulong Duterte, hindi ho perfecto yun, no? Pero, yun lang yung programa na kung saan ramdam na ramdam ng mga Pilipino, yung ordinaryong Pilipino, kami ho, no? Na may gobyerno po tayo, may presidente ho tayo, no? Talagang ang dami niyang binagong buhay nun, no? Hindi ho pinatay, ako saksi ho ako, man. Ang dami pong kaibigan ko nalulung sa droga. No, ang dami ko pong mga kakilala na nagtitinda ng droga. Lahat ho sila ngayon, mga lodi, either yung mga nagtitinda ay nakakulong hanggang ngayon, pero yung mga gumagamit ng droga ho, mga yung lodi. Dati ang papayat. Ngayon ho ay nagbagong buhay na ho. Imagine mo that time, no? Makakalakad ka ng 2 AM, no? Kahit sa iskinita, wala hong tambay. Wala pong lasing. No? Wala pong mga hablot ng wallet mo, wala ho yung masasabi nating maglalabas ng kutsilyo para hold upin ka. Ito kasi mga congressman na to, yung mayayaman to nakatira ito sa mga exclusive subdivision no? So, hindi nila ramdam yung war on drugs ni Pangulong Digong. Pero, no? Kaya ito yung talagang tinitira nila, no? Kasi hindi nila matira si Pangulong Digong sa korupsyon. Hanggang dito lang muna yung ating reaction video. Ako po si Chiefy TV and see you on my next reaction video.